Nabanggit ko rin naman si Senador Bongo ukol sa palitan ng ng leadership ng Senado. Ayon sa kanya, dagdag ko na po iginit po ng Senador Bongo na dapat na pong linawin ng Korte Suprema ang mga usapin sa loob ng Senado na may kaugnayan po sa konstitusyon. At nanawagan din po sa sayang na makasulong ang trabaho ng kapulungan. Sa isang pahayag, sinabi po ng Senador Gona na tugunan na raw ang umano'y hadlang sa konstitusyon na naging dahilan ng kanyang seryosong pagtutol sa naunang nangyari po sa Senado. Hindi personal o politika ang pinag-uusapan kundi ang tamang interpretasyon ng saligang batas, lalo na po sa usapin ng bilang ng mga boto at kompletong komposisyon ng Senado. So tama yung binabanggit pala natin kahapon. Bagamat sasabihin ng Supreme Court siguro ay moot and academic na yan sapagkat na meron ng 13 ang kabilang grupo, pwede pa rin silang magpasya. Oo. Kung sakasakali, Kuya Benny, na maulit itong ganitong sitwasyon, di ba? At least meron ng jurisprudence. Yes. Ang ating yun naman ang katastasang importante. hukuman. Kasi, di ba, simula nung nangyari ang problemang yan, isa lang ang nagiging panawagan ng saganang mamayan. Sino ba yung tatay, yung ama at ina Yan. ng Senado na pakikinggan, no? Sino yung tatay, yung kuya o ate para pakikinggan kung tama ba o mali yung kanilang nagawa. Yan, So, yun po siguro, bagamat, inaasahan natin, baka sabihin ng Supreme, nasagot na Di ba? Kung meron mang petisyon ng kampo ni Senador Alan Cayetano, hindi na. Una, nag-concede na rin siya, no? Pero, kung sakasakaling magkaroon ng ganito ulit sitwasyon, pwede pa rin liwanagin ito. Di ba? Sana naman wag dribulin ng Supreme Court. Magkaroon lang na malinaw na guideline para hindi na mangyari itong nangyaring ito, no? Kung saan, kaya naman po kami concerned talaga rito, isa na rito is yung mahayag na nagko-cover dyan. Abay, nadamay pa Yun na nga. Ayaw papasukin, hinaharang sa gate, masabi natin para bang tinatratong isa pa silang threat, no? Well, in fact, they're just delivering the news to the Filipino people. Di ba? Tayo namang reporter ganun. Kung ano lang nakikita natin, huwag lang natin haluan ng minsan opinionated story. Factual lang po. Kaya nga dito sa amin, sa palatuntunan, yun ang pinipilit natin. Bagamat ito, bisa, sasabihin na, ito po, sarili namin opinion ito ha. Yan. Pero yung factual, yun po huwag nyo babaluktutin. Yes. Kasi kapag binaluktot nyo yan, sa halip na reliable source or reliable news, no? Yung info nyo, magiging fake news. Yun din ang kahapon inambos interview si Senador Marcoleta. Kaya medyo hindi napigilutan sa kanya sarili nakapagsalita. Sabi niya, minsan tuloy nahihirapan ako magpaliwanag sa inyo. Paliwanag ako ng paliwanag, sinasabi ko yung aking punto. Nagbabasa ako ng lahat ng dyaryo. Hindi ko naman mabasa yung mga pinapaliwanag ko sa inyo. Parang tuloy ako sa plaka kapapaliwanag. Tapos kung titignan ko kinabukasan kasi binabasa ko ang mga dyaryo, hindi naman anya lumalabas yung paliwanag ko. Kaya parang tuloy sinasabi, parang minsan tuloy, ayoko na rin magpaliwanag sa inyo. Nahihirapan lang ako ganun talaga. Ang tawag doon? Judgment tong nung ano ba yan? Editorial judgment. Editorial judgment yan. Hindi ho kasalanan ng reporter yan. Yung reporter kasi nagsasabit ng istorya. Nagsasabit lang. Sino ba namang ayaw na gamitin yung storya niya? Kasi bawat instant binabayaran Pero alam mo, ang masasabi ko lang kay Senator Marcoleta is buti na lang yan, hindi niya nababasa. Kaysa naman yung pinaliwanag niya na maayos tapos baliktarin siya. Na ibang nangyari. Iba yung gawin at baliktarin pa siya sa istorya. Maraming ganyan. Yes. Dahil sa pagkiling nung sumusulat. Ang nangyayari tuloy, minsan, paliwanag ay misquoted. Misquoted. Nagiging fake news. Yan.